Hey, what's up? Ako nga pala ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, syempre meron tayong pag-uusapang mga maiinit na balita ngayon. Umaate ka po talagang mainit. At syempre, ito yung nakukuha natin sa mga sa gilid-gilid. Ayan mga katunay, pag-usapan natin ito, no? Dahil ang pagbuo daw ng Blue Ribbon Subcommittee ay pang-abala lang sa impeachment. Abala lang daw sa impeachment yung pagbubuo ng Blue Ribbon ng subcommittee. Kumbaga parang, huwag na kayo magbuo ng subcommittee. Diba yung subcommittee ay yung mag-iimbestiga sa flood control project. Ayaw nilang mabuo yan. Ayaw mabuo. At merong isang congressman ang talagang tutol dyan. O, syempre, hindi lang siya nag-iisa. Meron pa yan, malamang. Dahil sabi niya, ito'y abala lang sa impeachment na gagawin sa Senado kay VP Sara. At syempre, ito pa yung isa. Meron din tayong pag-uusapan na tinututulan ang pagbubuo din ng subcommittee. Dyan sa Blue Ribbon. No? Yung pagbubuo ng Blue Ribbon para sa investigasyon ng flood control project. Yan ba parang kinakabahan na ba tayong lahat dyan, mga kababayan? Mga kamemeng? Bakit nyo pinipigilan ang pagbubuo ng Blue Ribbon Committee? So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating pag-usapan at pakinggan ang mga balitang ito, mga katunay, at ating bibigyan ng matinding komento. Matindi daw, oh. At syempre mga katunay, magbigay din kayo ng komento dito sa comment box sa inyong mga masasabi. Pasok! Why the sudden shift? Why the sudden urgency? Hindi siguro natin makakailan na maisip ng ibang tao. Like, kami siguro sa Kamara at marami kaming mga kasamahan ang nagtatanong bakit pinipilit ngayon. Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process? Kung hindi mo naman mapipigilan yung impeachment trial from proceeding, baka iniisip nila pwedeng, sige, guluhin na lang natin, di ba? Ayun, guluhin daw, oh. Ito yung boses nito, no? Si Representative Asidre. Ganda ng apelido, Asidre. Asidre. And it should not be used as a mechanism to deflect attention from the ongoing impeachment trial. Because in the end, accountability din yun eh. Committee to be chaired by Senator Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, i-isasama niya si Trillanes, DOJ, tsaka NBI to siguro explain their side on the recent Senate. How would you interpret this development? I would react with caution, no, kasi I'm not so sure how they do their process sa Senate, pero ang pagkakaalam ko katulad sa amin sa Kongreso, the one who creates the subcommittee is the mother committee. Hindi plenary. The plenary organizes the mother committees and then Sige, paliwanag mo the muna. mother committee, kumbaga ito in this case, the Blue Ribbon, is supposed to be the one to create the subcommittee. It's unheard of sa House na gagawa ng subcommittee for that purpose. And in any case, all of these actions have to be approved on the floor sa plenary. Which I'd like to presume hindi naman sila nag-session mula ng Webes, di ba? So I would want to withhold my reaction on whether it is in accordance with the rules or not. No, kailangan gusto kong antayin until Monday kung how the plenary of the Senate will deal with that. Pero sasagutin ko na rin yung tanong mo. Pareho ako ng katanungan ng marami, no? Na bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito ngayon, di ba? Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan at ngayon kailangan nilang buksan ulit kung saan ayaw naman nilang pirmahan yung partial report. Teka, no? Ayan na naman tayo sa taong bayan. Alam nyo, pag naririnig ko sa inyo yung salitang taong bayan, naiinis ako eh. Hindi talaga, no? Hindi
hindi ko talaga maisip kung saan yung nahuhugot yung salita kung bakit dinadamay nyo yung taong bayan. No? Ano yung hinihintay ba ng taong bayan? Ano? Yung tinutukoy mo ba dito yung impeachment ni VP Sara ang hinihintay ng taong bayan? O yung flood control project, yung kasagutan sa flood control project, yung matagal nang iniimbestigahan na yan, na kung saan-saan na tayo napunta. Diba? Yun ang gusto kong linawin, representative. Na tinapos ni Senator Lacson. Why the sudden shift? Why the sudden urgency? Hindi siguro natin makakailan na maisip ng ibang tao. Kami siguro sa Kamara at marami kaming mga kasamahan ang nagtatanong bakit pinipilit ngayon. Total, nandyan na rin naman ang proseso sa Ombudsman, which is the proper forum. And I think everybody will agree that So eto sinasabi niya yung investigasyon sa flood control project. Dahil nga usap-usapan niyang pagbubuo ng Blue Ribbon Subcommittee, no, para imbestigahan yung flood control project. Ayaw niyo ba nun? 'Di ba? Mabubuksan yung flood control project. Muling mabubuksan, muling mapag-uusapan. Ito ba yung, hindi ba ito yung sinasabi niyong hinihintay ng taong bayan? 'Di ba? Kasi sa totoo lang, itong flood control project issue na to is talagang hinihintay yan talaga ang hinihintay ng taong bayan. Kung sino yung mga taong dapat managot. Kaso ang problema, no? Hindi yan napunta sa kamay ng makapagbibigay ng sagot sa taong bayan. Ibig kong sabihin, unang humawak dyan is sila Marcoleta, di ba? Yun doon talaga is wala tayong masabi dahil muntik-muntikan na nilang malaman. Muntik-muntikan na natin malaman lahat. Muntik na tayong makarating sa dulo agad. 'Di ba? Kaso nga lang, nung biglang alam na nila na makakarating tayo sa dulo, bigla silang pinalitan. Ayun, doon na nagsimula yung bitinan. Oh. Kaya sa totoo lang, no, yung pumalit kila Marcoleta na Blue Ribbon is lagi kaming bitin sa mga ginagawa nilang investigasyon. Laging ang tingin naming mga taong bayan is walang mangyayari sa ginagawa nilang investigasyon. Mantakin mo. Ultimo, yung mga testigo, sila pa yung lumalabas na mali. Sila pa yung nakakagalitan. Sila pa yung lumalabas na parang may kasalanan. Kumbaga kapag sila naghain, kumbaga pag sila ay nagsalita at may mga binanggit at medyo hindi gusto ng mga nag-iimbestiga yung mabanggit ng testigo, medyo lumilihis ang usapan at nasisisi pa yung testigo, yung witness. Diba? Hanggang sa sila na yung makulong. Sila na yung masampahan ng kaso. Diba? Kasi para sa akin, ito yung hinihintay ng taong bayan kasi bitin nga kami sa investigasyon sa Blue Ribbon. At ito, natutuwa kami dahil plano na naman nilang buksan yung investigasyon na yan. 'Di ba? Kasi talagang kung yan ang pagbabasihan, ang daming taong bayan na humihiling na ibalik yung investigasyon na yan at talagang maraming taong humihiling na mas maganda kung si Marcoleta ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Diba? Ngayon, nadidinig natin sa bali-balita is magbabalik si Marcoleta sa Blue Ribbon. Yari na. that is a proper forum, no? The Ombudsman at the moment, because cases have started to be filed, hindi mo maiwasang isipin ba na ginagawa ba nila ito para sa umaga babalikan nila lahat yung mga miyembro ng Kamara, yung mga nasa executive agencies para sa hapon sa impeachment. Medyo nawawala kami, nakakalampag kami sa impeachment court. Wag naman usahan ng ganun, di ba? Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process? Kung hindi mo naman mapipigilan yung impeachment trial from proceeding, baka ang iniisip nila pwedeng sige, guluhin na lang natin, di ba? Teka.
Ang sinasabi nito ng Representative Isidre is parang magbubuo kayo niyan ng Blue Ribbon Committee. Sisimulan yung investigasyon dyan sa flood control. Paano naman yung impeachment ni Sara Duterte? Baka hindi nyo nabigyan ng pansin yan. Baka wala nang mangyari dyan. Alam nyo, sa totoo lang, no, napapaghalataan kayo na talagang init na init ang inyong mga wet packs sa pagpapa-impeach kay VP Sara. Ano bang kinatatakutan natin, mga tol? Bakit kailangan nyo yung sobrang bilis? Dahil ba alam nyong malapit na mag-2028? Diba? Sasabihin nyo sa isip nyo, baka mamaya investigasyon nyo umabot ng 2027, 2028, wala na. Naku, makakatakbo na yan, yari na. Diyos ko, ang dami-dami nyo pa namang mga ano dyan, no? Nagsiboto kay BP Sara ng impeach. Baka natandaan yung mga pagmumukha ninyo at mga pangalan ninyo. Oh. Kating-kati talaga kayo sa pagpapatanggal o pagpapa-impeach kay VP Sara. So sinasabi nyo na maaaring maging hadlang ang investigasyon sa flood control project. Bakit? Magkasabay ba na oras o araw gagawin ang investigasyon ng flood control project para sabihin mo ang investigasyon ng flood control sa umaga, ang investigasyon ng flood control ng impeachment ni BP Sara sa hapon? Ang galing mo. Ang galing. Ganun ba naman katanga yung Senado, di ba? Malamang hindi naman nila gawin sa magkasabay na araw yon, magkasabay na di ba? Hindi naman nila para pagsabayin yon. At saka yung gusto nyong impeachment trial kay VP Sara, ayan na, sinisimula na. Di ba? Kasi nga, sa totoo lang, ang dami talagang nagbigay ng doubt na kapag si Senator Alan ang maging Senate President, di ba, is hindi na magkakaroon ng impeachment, hindi na matutuloy. Pinagbigyan na kayo ni Senator Alan. Di ba? Para matapos na yung usapin na yan. Ngayon, ako, bilang mamamayan, na isa din ako sa mga tutol sa impeachment ni BP Sara, pero umayon na din ako. O sige, kasi ang dami ng umayon. Sinimulan na ng Senado eh. Pero para sa akin, in good terms, yung pag-ayon ko sa impeachment. Kasi, sa impeachment trial. Kasi ako, naawa na ako kay BP Sara. Sobra na yung ginagawa nila kay BP Sara. Sobra na yung mga pambibintang, sobra na yung pagsasalita, pang-aalipusta nila kay VP Sara. Na parang si VP Sara na yung pinakamasamang tao o pinakamasamang politiko sa buong mundo. Diba? Ngayon siguro, kaya gustong-gusto ko kasi gusto ko na magsalita na si VP Sara. Patunayan niya sa harap nila, sa harap ng lahat ng nag-aakusa sa kanya, na mali lahat ng pinaparatang sa kanya. Diba? At alam ko siguro ganun din ang gagawin ni BP Sara at ganun din ang gusto niyang mangyari. Kumbaga, eto na siguro yung tamang pagkakataon para si BP Sara naman ang magsalita. Kasi sa totoo lang, etong mga to, yung mga kumukontra kay BP Sara, yung mga gusto siyang ma-impeach, nakakasawa na sila magsalita. Diba? Laging puro gusto, impeach Sara, pag-usapan niyang kaso ni BP Sara, kailangan ma-impeach siya. Ganun lang. Hindi pa kailangan naman naming marinig si BP Sara at talagang kami yun din ang inaabangan namin. Kaya sa totoo lang, inaabangan din namin yung impeachment trial na yan. Dahil gusto namin malaman lahat ng sasabihin ni BP Sara at lahat ng nalalaman ni BP Sara. Diba? Siguradong matinding pasabog yun, mga tol. At eto namang pagbubuo ng Blue Ribbon. No, huwag niyong alalahanin yan. Hindi ganun katanga yung mga senador at si Senator Alan para maging abala yung investigasyon ng flood control ng Blue Ribbon sa impeachment trial ni VP Sara. Huwag nyo silang gawing tanga. Mga tanga. Diba? Yan ang hirap sa inyo eh. Masyado naman kayong natatakot para tutukan yung impeachment ni Sara. So I think that is those are valid questions that needs to be answered. I'm not saying that we should escape accountability, but we allow the proper forum to take over the process of exacting accountability. Kasi kung sa Senado rin lang naman, may senador din kasi na kasama sa mga inaakusahan. Kaparehong kung kami, hindi rin naman siguro matutuwa ang taong bayan na kami rin ang mag-iimbestiga sa mga kasamahan namin sa... Hindi! Pwede yun!
totoo lang, no, kung talagang may kasalanan ng kasama nyo, kailangan niyang managot, kailangan niyong imbestigahan. Ang sinasabi mo kasi na hindi kasama ka namin, hindi ka namin kayang ilaglag, 'di ba? Kumbaga hindi ka namin. Buti kayo, no, hindi kayo pwedeng maglaglagan, no. Pero sa Senado nakikita mo naman, no, ang gara ng nangyayari ngayon. Yan medyo kapuri-puri ka. So talagang parang ayaw mo magkaroon ng investigasyon. Siyempre, alam naman natin, may mga witness na nagbabanggit ng ibang mga representatives, 'di ba? Na sinasabi nila kasabwat, ganito, ganyan. Pero kumbaga ayaw niyong imbestigahan diyan, no? Pero siguro sa Senado nakikita naman natin parang sila yung gustong-gusto nila na kapwa nila senador makulong eh. Diba? Nakikita naman natin eh. Kasi yung online voting nga parang ayaw gawin ng minority. 'Di ba? Dahil alam nila parang may pag nakulong yung mga yan, no? Kabawasan sa bilang ng majority. House, and precisely the reason bakit the House decided to defer the role of the investigation sa ombudsman. I think the process of searching for accountability, of exacting accountability should proceed, should Putsang accountability yan, paulit-ulit. continue. Pero ang tanong ko, dapat it should be on the basis of evidence, it should be on the basis of the rule of law, and it should not be used as a mechanism to deflect attention from the ongoing impeachment trial. Because in the end, accountability din yun eh. You cannot undermine that, di ba? So, yun lang yung punto ko regarding dun sa pag-create ng subcommittee. Talagang tutol siya talaga. Tapos gusto niya parang ibigay kay Boying ang investigasyon ng flood control project sa ombudsman. Aba. Nagkanda leche-leche na. Nagyan na yun, yung mga nakakasuhan, puro mga nasa side ng Duterte, no? Ombudsman, no? Pinapasa na daw sa'yo, oh, dagdag, oh. Ito pa yung pag-uusapan natin dahil parang talagang tutol talaga sila sa pagbubuo ng subcommittee, yung Blue Ribbon, no? Sabi ni si Tito Sen naman kasi parang minsan iniisip ko talaga, ang hirap-hirap mo ipaglaban, Tito Sen, eh. Nagsalita na si Senator Alan dito. No, pakinggan natin. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Papasalamat ako sa mga matitinik nating mga netizens na una pa kayo na tinignan yung Section 18 ng Rules ng Senate at yung Section 20 ng Rules on Investigations in Aid of Legislation. Ang point ko, sa lahat ng pwedeng reaction, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? Why is control important? Because the chairman schedules the hearing. So meaning, kung mababalik sa kanila, iske-schedule ba nila yung flood control hearing? Kung iske-schedule nila, kontrolado din po ng majority at ng chairman sino ang iimbitahin. Kontrolado din kung once a week, once a month. Dati po, wala naman yung partial report eh. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, ang kailangan impartial. Ayun, oh. Kumbaga, sa totoo lang, bakit kinokontra nila yung pagbubuo ng Blue Ribbon? Yung investigasyon na yan sa flood control. Kaya talaga naiisip din ni Senator Alan, ni SP, na parang pinipigilan, parang meron tayong iniiwasan. Kasi kung talagang wala tayong iniiwasan na gusto dito, ispayag kayo na gawin yung investigasyon na yan. Kasi sa totoo lang, taong bayan ang naagrabyado dyan. Taong bayan ang humihingi ng hustisya sa ginawang panloloko sa lahat. Tapos ganyan lang pinipigilan. 'Di ba dapat mas papakinggan nila yung taong bayan? 'Di ba? Mas dapat ma-resolve yung flood control project na yan kung sino-sino talaga yung mga kasabwat diyan. So bakit nyo ngayon pinipigilan? Meron ba tayong iniiwasan na may mga taong mabanggit diyan? O meron ba tayong iniiwasan na meron kayong mga kaibigan o kamag-anak o what? 'Di ba? Mga ganun-ganun lang. 'Di ba? Hindi nyo dapat tinututulan, pinipigilan dahil yan ay para sa taong bayan. 'Di ba? Yung ginagawa niya diyan sa Blue Ribbon ngayon, kaya gustong gawin ngayon 'yan, no? Kaya gustong buuin 'yan para matuloy yung investigasyon na 'yon.
Dahil sa totoo lang, nung si Laxi pa yung chairman, yung nag-chairman, talagang lagi kami bitin sa mga nangyayari, sa mga gusto naming malaman. Tapos parang wala din kaming nalalaman. 'Di ba? Kaya parang naging boring yung Blue Ribbon. Ngayon nakikita na naman natin na parang magkakaroon na naman ng matinding aksyon ang Blue Ribbon ngayon. Dahil mas lalong-lalo na is mapupunta kay Marcoleta yan. Oh, kinakatakutan niya. Siguro simula nung narinig niyo yung pangalan ng Marcoleta, kinakabahan na kayo. Not partial. And paano ka maglalabas ng partial na hindi mo pa nabubuo yung theory kung ano talaga nangyari? Tignan niyo po, sabi ng Office of the Ombudsman, may mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. So paano ka maglalabas ng report? Yun yung matindi. Magkaiba sila ng paniniwala. Sabi ng mundo sa ombudsman, may mastermind. Si Lacson, wala. Hindi sila nagsugpong ng utak. Hoy, pinag-usapan nyo na ba yan? Baka hindi kayo nagkasundo. Siguro hindi kayo nagpunta na, merong mastermind. Kaso nagkaiba sila ng nagkaiba sila ng sinabi. Kaya parang sablay, nadulas. Hindi ngayon natin alam kung sino talaga yung totoo sa kanila, Na partial pa lang. And then, paano nangyari yon? Na panay oposisyon, na panay sa Senado. 1 trillion budget sa administrasyon, walang involved dito. Sa ibang mga panig ng gobyerno, walang involved pa dito. So, I'm not going to go into the details precisely because gusto natin independent at gusto natin yung committee ang magpatakbo. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Papasalamat ako sa mga matitinik natin mga netizens na una pa Paano naman naging illegal yun? kayo na tinig Ay, Tito Sen talaga. Ako naman. Diyos ko naman. Tito Sen. Ako naman. Alam mo, sa totoo lang talaga, hindi ko alam kung paano kita ipagtanggol. Gusto kita ipagtanggol pero hindi ko alam kung paano. Kaya napapakamot na lang ako tignan yung Section 18 ng rules ng Senate at yung Section 20 ng rules on investigations in aid of legislation. But assume natin tama si former Senate President Soto at bawal mag-create ng subcommittee. Hindi po bawal nasa rules po yan. But sabi mo, then all the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself with the notice on Monday. So, ang point ko, sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? Ayun, yun ang tanong ni Senator Alan kung bakit ayaw talaga ituloy yun. Yung investigasyon na yun sa flood control. Kaya tuloy hindi mawala sa isip namin mga taong bayan yung paghihinala Ayaw nilang tanggalin. Diba? Kaya yan, ikabang-kabas nila. Kaya isa din yung dahilan kung bakit ayaw nila kay Senator Alan Kasi si Senator Alan, kumbaga ngayon lang nagkaroon ng majority na hindi hawak ng administrasyon. Yun lang. So, dapat, para sa akin, wala namang problema kung matuluyan. 'Di ba? Walang problema. Gusto nga natin yan At yan talaga ang hinihintay natin. So, yun siguro, doon sa impeachment naman ni VP Sara, doon sa impeachment trial, hinihintay din namin yun para gusto naming marinig yung side ni VP Sara. Kumbaga, pagkakataon niya na to para ibulgar yung mga nalalaman niya. Siguradong napakarami niyang nalalaman. Doon pa lang sa bloodbath talaga, malamang ko, busog-busog na tayo sa malalaman natin dyan kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.